Marami nang nasabi tungkol sa marahas na paraan ng Russia sa digmaan at pagpayag nilang magsakripisyo ng maraming sundalo at kagamitan para manalo. May mga bahagi ring mas advance ang teknolohiya ng bansa kaysa sa mga kalaban, lalo na noong digmaan sa Ukraine. Kabilang dito ang ballistic missile. Mayroon ang Russia nito. Wala ang Ukraine. O, mas tama, wala nun ang Ukraine. Nagbago ito dahil may bagong sandata ang Ukraine na nagpapahintulot ng mas mapanganib na pag-atake laban sa Russia. At ang sandatang iyon ay hindi na lang konsepto o disenyo. Kakalunsad lang ng Ukraine ng unang ballistic missile. At hindi na mapipigilan ng Russia ang paparating na unos. Tinawag ang missile na iyon na SAPSAN at kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na lumipad ito noong Disyembre 11. Iniulat ng United 24 Media na sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na natapos na nila ang pagdevelop ng SAPSAN ballistic missile at ginagamit na ito laban sa Russia. Ginagamit na ng Ukraine ang long-range Neptune, Palyonitsa, Flamingo at Sapsan. Aminado si Zelensky na ginagamit na nila ang mga long-range drone at missile ng Ukraine laban sa mga target ng Russia. Tiyak na magiging tampok sa balita ang Sapsan dahil konti pa lang ang alam tungkol sa bagong missile na ito at walang nakakaalam na natapos na ng Ukraine ang pagdevelop nito bago pa man magsalita si Zelensky. Pinayagan ni President Zelensky ng Ukraine na manatili ang sinadyang pagkakamali sa kanyang sinabi. Dagdag pa niya, wala siyang balak bigyan pa ng karagdagang impormasyon ang Russia, maliban sa pagbubunyag na ginagamit na ang SAPSAN. Ayaw naming malaman ng kalaban ang buong pangyayari at detalye, ayon kay Zelensky na isang matalinong hakbang para sa Ukraine. Dahil sa totoo lang, ilang beses nang napahamak ang Ukraine dahil nalaman ng Russia ang masyadong maraming impormasyon tungkol sa mga ginagawa nila. Noon, binigyang diin ng Royal United Services Institute sa isang 2,024 na artikulo ang mga isyong nagdulot ng kabiguan ng kontraopensiba ng Ukraine laban sa Russia noong 2023 na makamit ang inaasahang tagumpay. Pinakamalaki sa mga issue ay ang pag-uusap ukol sa planong pag-atake ng Ukraine dahil sa sobrang luwag ng seguridad sa operasyon. Nalaman ng Russia kung saan balak umatake ang Ukraine at kahit kailan nila ilulunsad ang kanilang kontra-opensiba. Dahil dito, nasubaybayan ng Russia ang mga unit ng Ukraine at naorganisa ang kanilang depensa upang mabawasan ang epekto ng pag-usad ng Ukraine. Mahalagang leksyon ang natutunan ng Ukraine noong 2023 na dala pa rin nila ngayong 2025. Unti-unting inilalabas nito ang impormasyon tungkol sa bagong ballistic missile. Si Zelensky mismo ang nagbigay ng pahiwatig tungkol dito. Dagdag pa sa nauna niyang sinabi na ayaw niyang malaman ng Russia ang mga detalye kung paano at kailan ginamit ng Ukraine ang SAPSAN. Madaming beses naniniwala ang kalaban na Neptune ang ginamit sa pag-atake. Hayaan nating patuloy nila itong isipin. Matalinong estratehiya ito sa ilang dahilan. Kung tingin ng Russia na ang sandatang alam na nila ang sanhi ng mga kamakailang pag-atake sa kanilang teritoryo. Kung ganon, baka wala na silang motibasyon mag-imbestiga sa sandatang ginamit ng Ukraine. Bukod pa rito, tumanggi ang Ukraine magbahagi ng impormasyon sa paggamit ng SAPSAN at hindi rin nagbigay ng detalye sa mga target ng missile. Ibig sabihin, hindi malalaman ng Russia kung saan eksaktong ilalagay ang kanilang kapos na air defenses na nagpapataas ng posibilidad ng tagumpay ng SAPSAN sa hinaharap. Ayon sa Euromaidan Press, ginagamit ng Ukraine ang kalituhan sa digmaan para siguraduhing mahina ang tugon ng Russia sa SAPSAN gaya ng sinabi ni Zelensky. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,200 at 53 anti-aircraft units mula nang simulan ni Putin ang pananakop na nagpapahiwatig ng kakulangan sa kagamitan na maaaring gamitin upang labanan ang SAPSAN. Nabutas na ng Ukraine ang depensa ng Russia at ngayon ay gagamitin nito ang bagong ballistic missile para samantalahin iyon. Malabo si Zelensky kaya may mga tanong din. Pangunahing tanong, totoo ba ang sinasabi ni Zelensky tungkol sa paggamit ng SAPSAN ng Ukraine? Iminumungkahi ng Warzone o The Warzone na may posibilidad na sinusubukan ni Zelensky na linlangin ang Russia upang isipin na ang mga ballistic missile ng Ukraine ay isang bagong banta na kailangang harapin ni Putin sa sarili niyang teritoryo. Dahil dito, dapat din nating isaalang-alang ang posibilidad na ang SAPSAN ay hindi pa talaga nagamit sa labanan. Ayon sa outlet tungkol sa pahayag ni Zelensky, masaya siyang hayaan ng Russia na maling isipin na ang mga pag-atake ng SAPSAN ay isinasagawa gamit ang mga Neptune missile. Sa ngayon,
Walang kumpirmadong ebidensya ng labi mula sa mga tama sa Russia. Dati nang sinabi ng Russian Ministry of Defense na napabagsak nila ang ilang Ukrainian ballistic missile sa Crimea. Ayon sa outlet, iyan ay isang interesting na detalye. Kahit sinabing mula Mayo 2023 ang The War Zone, wala pang access ang Ukraine sa SAPSAN noon. O wala tayong alam na meron sila. Ayon sa Novaya Gazeta, sinabi ng Russia na HRIM. 2 ballistic missile ang mga napabagsak nilang projectile. Isang mahalagang impormasyon. Malalaman mo rin ito mamaya. Wala ring kumpirmasyon mula sa Ukraine kung ginamit ang mga missile. Kaya't parang kwento ito ng dalawang panig. Nasa iyo kung sino ang paniniwalaan mo. Kalabuan at kawalang katiyakan. Ang gustong likhain ni Zelensky sa kanyang mga pahayag. Kung di pa ginagamit ng Ukraine ang SAPSAN, maaaring sapat na ito para mapaniwala ang Russia na ginagamit na ito. Malamang alam na ng puwersa ni Putin kung anong target ang pupuntiryahin ng Ukraine kapag nakuha nila ang ballistic missile. Maaaring ilipat ang air defense sa mga target na ito at alisin sa ibang lugar na totoong tina-target ng Ukraine. Kahit ano pa ang totoo sa SAPSAN, panalo pa rin ang Ukraine. Kahit gumamit ng ballistic missile o magkunwaring gamit ito laban sa Russia, nagkakaroon pa rin ito ng bagong oportunidad sa iba pang lugar. Ipagpalagay natin na maaari nating paniwalaan si Zelensky sa kanyang sinabi. Nagsimula nang bumagsak ang SAPSAN sa mga target ng Russia. Walang alam ang Russia na ginagamit na ito. At lalo pa silang walang ideya paano ito mapipigilan. Ang susunod at malinaw na tanong na kailangang itanong ay, ano ang kayang gawin ng SAPSAN? Kanina, binanggit natin ang kahalagahan ng pahayag ng Russia sa pagbaril ng 2 HRI-2 misil sa Crimea. Ito ay dahil malapit na kaugnay ang misil na ito sa SAPSAN. Ayon sa ulat ng EWZ, batay sa ulat, ang HRIM-2 ay mula sa ballistic missile program ng Ukraine noong late 2000s at orihinal na dinevelop bilang export version ng SAPSAN pagkatapos aneksyonin ng Russia ang Crimea noong 2014 pinabilis ng Ukraine ang paggawa ng HRIM-2 at naging mas posible itong opsyon pagdating ng late 2010s. Noong 2018 natapos ng Ukraine ang pagsubok sa rocket motor na isinama sa disenyo ng RIM-2 ayon sa The War Zone. Matapos ang isang taon, ibinunyag sa parada militar ng Ukraine ang 10 gulong na transporter erector launcher na kayang magdala ng 2 missile. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung ang launcher na iyon ay tapos na talagang produkto o isang mock-up lamang ng balak talagang gamitin ng Ukraine. Bukod dito, puro haka-haka na lang ang tungkol sa HRIM-2. Sinabi ng Russia na napabagsak nila ang 2 missile sa Crimea, gaya ng pinaliwanag noong Agosto 2022. Kumalat ang chismis na gumamit ang Ukraine ng HRIM-2 o katulad nito sa pag-atake sa Saki Air Base ng Russia. Ipinahayag ng Ukraine na nakasira sila ng 10 eroplanong Ruso sa pag-atake. Sapat taas ang bilang para maghinala ng ballistic missiles, lalo na kung walang ibang long-range na armas na ginamit. Pero muli, ito ay mga chismis lamang. At iyan ang punto na binigyang diin ni Zelensky. Ayaw ng Ukraine na makasiguro ang Russia tungkol sa SAPSAN o sa missile na pinagbabasehan nito. Ang SAPSAN, ang bagong ballistic missile ng Ukraine, ay napansin noong tag-init ng 2025. Noong Hunyo, inanunsyo ng United 24 Media na opisyal nang inihayag ng Ukraine ang SAPSAN. Matapos lang itong mabanggit dati. Kasabay ng anunsyo, may konting detalye tungkol sa missile specs na nagsasaad kung paano at saan ito pwedeng gamitin ng Ukraine. Ang bigat ng warhead ng Sapsan ay 480 kilo o 1,058 libra. Iyon pa lang ay ginagawa na itong isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa arsenal ng Ukraine. Bagamat hindi naman ganoon kabigat ang warhead na ito para hindi matapatan ng ibang sandata ng Ukraine, may ilang sandatang gawa mismo sa Ukraine na mas mabigat pa ang warhead kaysa dito. Halimbawa, ang Flamingo na hybrid ng drone at cruise missile ay may warhead na higit doble ang bigat kaysa sa Sapsan. Tumitimbang ito ng 1,150 kilo o 2,500 at 35 libra, pero hindi nito nababawasan ang potensyal ng Sapsan. Kung itutuloy ang paghahambing, mas maikli ang range ng Sapsan kaysa Flamingo.
Ayon sa United 24 media opisyal na 300 kilometro ang range ng Sapsan. May sabi-sabi ring pwedeng lumawak ito hanggang 500 kilometro o 300 at 10 milya. Mas maikli pa rin ito kaysa sa Flamingo na umaabot sa target na 3,000 kilometro o 1,864 milya. Mapapabuntong hininga rin ng ginhawa ang mga kasamahan ni Putin sa Kremlin sa Moscow. Dahil sa abot ng Sapsan, malabong kaya nitong tamaan ang kabisera ng Russia, hindi pa ngayon. Ngayon, baka iniisip mo na kung ano ang espesyal sa Sapsan para sa Ukraine. Mayroon na ang bansa ng mas malakas at malayong cruise missile. Kaya bakit pa kailangan ng ballistic missile? Pag-uusapan pa natin yan mamaya sa video. Pero malinaw na mas lamang ang Sapsan sa Flamingo. Bilis! Ayon sa United 24 media, kayang tumakbo ng Sapsan sa bilis na higit sa 5,000 kilometro o mahigit 3,000 at 100 milya bawat oras. Sa madaling salita, hindi lang binabasag ng Sapsan ang sound barrier, kaya rin nitong umabot o lampasan ang Mach 4. Isang bilis na wala ng ibang sandata ng Ukraine ang makakatapat. Siguradong hindi kaya ng Flamingo. Sa kabila ng layo at lakas ng Flamingo, kaya lang nitong maabot ang pinakamataas na bilis na mas mababa pa sa ikalimang bahagi ng naaabot ng Sapsan ayon sa Defense Post. Kung pareho silang madedetect sa radar ng isa sa mga air defense unit ng Russia, lahat ng bagay ay pantay-pantay. Dahil sa bilis nito, mas mahirap harangin ang Sapsan kaysa Flamingo. Kaya mahalaga ang Sapsan o anumang ballistic missile. Kung maliit ang tsansang maharang ang missile, mas malaki ang posibilidad na tamaan nito ang target. Iyan ang bumabalik sa kahalagahan ng pagbubunyag. Lumipad na ang Sapsan para sa Ukraine. At ang unang dahilan kung bakit napakahalaga ng missile na ito ay dahil nagbibigay ito ng paraan para sa Ukraine na tapatan ang malaking kalamangan ng Russia sa missiles na hawak nila mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Makikita natin ang kalikasan ng kalamangan na iyon sa isang fact sheet na inilathala ng Center for Arms Control and Non-Proliferation na sumusuri sa mga pagkakaiba ng cruise at ballistic missiles. Bukod sa bilis na nabanggit na natin, ang pangunahing pagkakaiba ay ang paraan kung paano lumilipad ang dalawang uri ng missiles na ito papunta sa kanilang mga target. Ang cruise missiles ay nananatili sa loob ng atmosfera ng mundo sa buong tagal ng kanilang paglipad at madalas na bumabiyahe sa mababang altitude. Minsan ay ilang talampakan lang mula sa lupa. Madalas itong maganda dahil ang mababang altitude ay nagpapahirap sa mga air defense system na matukoy ang cruise missile. Ibig sabihin nito, mas maraming gasolina ang ginagamit ng missile kaysa sa ballistic missile. Bukod dito, ang mababang lipad sa lupa ay maaring magdulot ng aksidente, lalo na kung may sira ang guidance system o mali ang terrain data ng missile. Ang ilang cruise missile ay may camera sa ilong na nagbibigay daan sa operator na makita ang nakikita ng missile. Ngunit hindi ito laging tampok. Wala namang ganitong bentahe ang ballistic missile. Gayunpaman, pinapalitan nila ito ng kakayahang lumipad papunta at lampas sa atmosfera ng mundo sa isang arko na trajectory na nagbibigay daan sa missile na makamit ang napakabilis na bilis na nabanggit natin kanina. Karaniwan, ang ballistic missile ay may 3 yugto ng paglipad: boost, mid-course, at terminal. Ang boost phase ay kinabibilangan ng paggamit ng rocket engines na nagpapalipad sa missile pataas, papunta sa atmosfera ng mundo. Kapag tumigil na ang mga rocket na iyon sa pag-apoy, ang ballistic missile ay papasok sa mid-course phase kapag naaabot nito ang pinakamataas na bahagi ng paglipad bago bumaba. Sa terminal phase, nagsisimula ito kapag muling pumasok sa atmosfera ang nahiwalay na warhead ng ballistic missile at nagtatapos kapag tumama ito sa target. Tungkol naman sa SAP, sabi ni Sanda Warzone na malamang ay kabilang ang missile sa short-range ballistic missile category dahil sa abot nito. Dapat itong makinabang sa arcing flight patterns ng ibang ballistic missiles na tumutulong sa bilis nito. Dahil sa bilis, mahirap saluhin ang SAP-SAN kapag nasa terminal phase na ito. Dagdag pa rito, ang bilis na naibibigay ng ganitong uri ng flight path ay nagbibigay pa ng isa pang kalamangan. Ayon sa The Warzone, ang ballistic missile na may unitary at high explosive warhead ay kayang bumutas ng mas malalim sa matitibay na target o magdulot ng mas malakas na puwersa sa pinatibay na istruktura tulad ng mga tulay. Dahil sa bilis,
Ginamit ng Rusya ang mga benepisyong ito sa sarili nilang ballistic missile. Kadalasang pinagsasabay ng bansa ang drone, cruise, at ballistic missiles sa pag-atake sa Ukraine, dahilan ng malaking hamon sa air defense ng Ukraine. Ang magkaibang landas na tinatahak ng mga missile na ito ay nagpapahirap na ma-intercept ang parehong uri kapag ginagamit sila sa pinagsamang pag-atake. Kinilala ng Rusya ang bisa ng ballistic missile nila at inaayos pati ang mga nasa imbakan at ginagawa pa lang para mas epektibo laban sa Ukraine. Magandang halimbawa ang mga kamakailang pagbabago sa Iskander ballistic missiles. Ayon kay Rusi noong Nobyembre 18, kahit hindi pa ito opisyal na kinukumpirma, pinaniniwala ang in-upgrade ng Rusya ang Iskander software para mas epektibong makamanobra ang missile sa huling bahagi ng paglipad, na lalong nagpapahirap para sa mga Patriot missile defense system ng Ukraine na maharang ito. Lahat ng mga benepisyong ito na matagal nang tinatamasa ng Rusya ay bukas na ngayon para sa Ukraine. Dahil sa SAPSAN, kaya na rin ng Ukraine ang pinagsamang pag-atake gamit ang drone, cruise missile, at ballistic missile gaya ng ginagawa ng Rusya. Ibig sabihin, maaari nitong palawakin pa ang estratehiya ng long-range strike na napatunayang napaka-epektibo, na habang tumataas ang paggamit ng SAPSAN, pwede ring i-tweak at i-upgrade ng Ukraine ang bagong ballistic missile para mas epektibo laban sa iba't ibang air defense systems ng Rusya. Sakto ang dating ng long-range na estratehiya ng Ukraine. Sabi ng Center for Strategic and International Studies, itinuturing ng Ukraine na kasing halaga ng parusa ng mga kanluraning kaalyado ang kanilang long-range na estratehiya sa pagsira ng ekonomiya ng Rusya. Napatunayan din ng Ukraine na mahusay sila sa paggamit ng intelihensya para magplano at magpatakbo ng matagumpay na mga long-range na pag-atake. Center for Strategic and International Studies, ATS. Limitado pa rin ang Ukraine sa mababagal na drone at umuusbong, pero epektibong locally made cruise missile arsenal. Marami sa mga pag-ataking ito ay nakatuon sa sektor ng oil refining ng Russia, kung saan sinabi ng Chatham House noong Nobyembre na matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang mahigit kalahati ng 38 pangunahing oil refinery ng Russia, higit sa isang beses pagsapit ng katapusan ng Oktubre. Ngayon, isipin mo ang ganitong uri ng maayos na naplano at perpektong naisagawang mga pag-atake na isinasagawa gamit ang mga ballistic missile. Ang mga naunang pag-atake sa oil refinery at infrastruktura ng Rusya ay maaaring magdulot ngayon ng matinding pinsala. Kapag sobrang hirap ng pagkukumpuni, maaaring tumigil ang mga refinery sa operasyon ng ilang buwan. Malinaw na ito ang iniisip ng Ukraine ngayong opisyal nang pumasok ang SAPSAN. Ayon sa Cable News Network, nakapagpatupad na ang Ukraine ng 200 at 12 pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Russia hanggang Oktubre, at mahigit kalahati rito ay naisagawa na sa 2,000 at 25 klaro na may estratehiya sa langis ang Ukraine. Pinatitibay ng SAPSAN at kakayahan nitong manira ang estratehiyang iyon na nagdudulot ng mas matinding sakit sa Russia. May isa pang benepisyo ang SAPSAN para sa Ukraine. Mas hindi na umaasa ang bansa sa international na kaalyado dahil sa mga bagong ballistic missile. Ayon sa The War Zone, at nilinaw na limitado ang access ng Ukraine sa ganitong armas mula nang magsimula ang digmaan laban sa Russia. Karamihan sa mga iyon ay luma ng Tochka-type short-range missile mula pa sa panahon ng Soviet, na mas maikli ang abot kaysa SAPSAN. Ang iba pang ballistic missile na mayroon ang Ukraine sa kanilang arsenal ay mga ATACMS missile na galing sa United States, at iyan ang hamon para sa Ukraine, ayon sa The War Zone. Katulad ng iba pang uri ng ground at air-launched standoff mission na ibinigay sa Ukraine ng gobyerno ng United States at iba pang dayuhang kaalyado, may mahigpit na limitasyon sa paggamit ng mga sandatang iyon laban sa mga target sa loob ng Russia. Ayon sa ulat, minsan, nagiging ganap na pagbabawal ang mga limitasyon, tulad noong unang bahagi ng 2025. Noong Agosto, iniulat ng Wall Street Journal na may bagong proseso ang United States para sa ATACMS ng Ukraine na kailangan ng pahintulot ng bansa bago magamit ang mga United States-made missile. Natapos ang proseso sa pag-aproba ni United States Secretary of Defense Pete Hegseth na may huling desisyon sa gagawin ng Ukraine, na siyang naging hadlang na parehong nagpabagal sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga target ng Russia at lumikha ng posibilidad na mahadlangan ang Ukraine ng mga pabago-bagong desisyon sa politika ng United States anumang oras.
Sabi sa journal, ang pag-aproba ay parang naging lihim na pagbabawal sa paggamit ng ATACMS ng Ukraine sa Russia. At kahit na mukhang nagsimula ng bigyan muli ng Administrasyong Trump ng pahintulot ang Ukraine para sa mga ATACMS strike sa loob ng Russia, alam ng Ukraine na hindi ito kailanman makakasiguro kung gaano katagal magtatagal ang pahintulot na iyon. Naging pabago-bago ang relasyon nila sa United States noong 2025, kaya malamang na babawasan nila ang pag-asa sa United States sa hinaharap. Siyempre, gusto ng Ukraine na manatili ang United States sa panig nito. Ang access sa mga armas at intelihensiyang gawa ng United States ay laging mahalaga para sa Ukraine. Pero ngayong opisyal ng narito ang PSAN, alam ng Ukraine na may mga pagpipilian na ito. Kung magbago ang ihip ng geopolitical na hangin at ipagbawal na naman ng United States sa Ukraine ang paggamit ng mga Amerikanong ballistic missile, mangyayari iyon. Hindi pa rin ligtas ang mga refinery ni Putin. Handa nang gamitin ang PSAN at ayon kay Zelensky, malakas na itong tumatama sa Russia. Tungkol sa malakas na pagtama sa Russia, hindi lang PSAN ang dahilan ng pagbabayad ni Putin sa pag-atake sa Ukraine ngayon. Hindi lang ballistic missile ang inanobasyon ng Ukraine, kundi pati mga ground robot na kayang sumira ng armor ng Russia. Alamin kung paano sa aming video na tumatalakay sa kauna-unahang frontline kill sa mundo na nagawa ng isa sa mga robot na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita tungkol sa mga pinakabagong sandata na ginagawa ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.